Aton ni hatag ang pagdayaw sa aton nga Ginoo sa karon nga gabi. Salamat man mga kaigsuonan nga nagapadayon kamo sa pagpanimati kag pagpadayon kamo sa pagsunod sini nga programa. Maadong gabi huna sa mga taga Romblon, maayong gabi sa mga taga-Aklan. Salamat kami abo nga una kamo makaron nagapadayon sa pagpanimati itarang pagtuon ay nakasiguro ko maabo-abo gyud nga mga bagay nga aton mabaton sa karang adlaw. Salamat man mga kauturan sa mga antikinyo, duro gid nga salamat mga akay kag mga untoy nga nagaduro nga nagapamati gid sa kadya nga gabi. Ako nagatuo nga ang inyo pagtambong kag pagpamati indi gid matagaan sing gitawag nga bagay nga makapalayo kita sa Ginoo. Aton kamo gina-welcome sa gihapon sa gatawag nga Vibrant Life Online Seminar. Ini ginadala sa aton nga pinasahi nga manughambal nga bisan natapos na ang iyang obligasyon sa formal nga organisasyon nga pagtrabaho, nagapadayon gyapon kag ina mo si Pastor Violeto Fuentes Bucala. Kag ang kaupon niya mo ang aton man nga mga ang aton nga maayo nga Health Director sa una diri sa CPUC, karon Executive Secretary sa Central Visayan Conference mo si Pastor Charles Nogra. Gani sa tanan nga mga care groups, sa tanan nga mga simbahan, sa bilog nga Central Philippines, sa Mindanao o kon sa Luzon o kon dira sa sagwa sang aton nga nasyon nga nagasunod sini sa inyo nga Facebook, sa YouTube, sa aton dira nga GSAT 37 kag iban pa nga mga media outlets. Damo gid nga salamat sa inyo pagsunod. Gani sa tanan naton nga mga pastors sa distrito, sa office, sa tanan nga conferences and missions, nagapasalamat kami nga inyo gid ni siya hatag nga mga minsay o kon informasyon sa aton nga mga kauturan. Kag ilabi na gid sa aton mga kauturan nga pamatan-on, kung may 5 o kung 10 o kung mga sobra pa kamo nga ma-share sini sa inyo mga amigo kag mga amiga, nakasiguro gid ko nga malipayon ang mga kabati sini sa mga programa. Salamat gid sa inyo nga pagpadayon nga pinadayonon nga pagsunod sini nga programa. For our opening song, let's sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. I have found a wondrous Savior, Jesus Christ the soul's delight. Every blessing of His favor fills my
Gibuhat mo ang tanan sulod sa unong adlaw. Ang ikapitong ipahulay kay balaan sa imong pulong nagkaikan ang tanan. Mga kahoy bituon bulak panganod kahayo pandagat ug ang tao. Ipahinanok ni Jehova si Adan. Ikuha siya ubusog sa iyang kiliran. Ikan sa tao gibuhat niya ang babae. Miingon si Adan ang bukog sa akong mga bukog mauna ni pagkataong sa tanan. Binuhat sa Diyos. Mga kahoy bituon bulang panganod kayo pandagat ug ang tao. Kitintan ang babayi sa halas. Bikaon siya sa ginadili na prutas. Ihatagan niya si Adan ug siya bikaon. Ug ang sala wala mo biyang tud karon. Mga kasakit, mga pag-antos, mga kabanaka, matagamtang kini. Nakita ni Jehova ang pagkadamutan sa tao. Sinuwi na lang ang nagkinabuhi ug sakto pinaagi sa arka. Kilubog siyang pangutang. Miabot ang lunok na nga matay kahayo pantalon ug ang tao. Sama kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Mauman usab ang pag-abot ni Kristo dinhi. Usa ka usab kinahanglan magandam. Kay si Hesus Kristo moabot sa takna nga wala ninyo daw pagkataong anang langit. Nagiandam niya sa mga impit. Baguhon niya ang langit ug yuta mga tao nito man niya. Mag-aampo kita mga kaigsunan. Diyos nga labing balaan, dalaygon ikaw, kay ikaw man ang Diyos nga among ginaalagad, ang Diyos nga puno sa gugma, o ang Diyos nga nagahatag sa kaluwasan sa matag usa nga magatuo niini. Dalaygon ikaw nga niining kagabiyon, makapadayon kami sa amo nga Vibrant Life Seminar, uban sa pagpangulo sa among magsusulti ang amo nga dating nga presidente sa Southern Asia Pacific Division, Pastor Violito Bucala, og ang health presentation nga pagadumalahan sa amo nga Executive Secretary sa amo nga Central Visayan Conference, Pastor Charles Nogra. Panalangini nga ang imong balaang espiritu mao magapadalangin sa ilang mga presentation og sa tanan nga nagapaminaw ni ani nga makadawat sa maayong balita may tungod sa kaluwasan o sa maayo nga panglawas. Gitugyan namo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung kita makasunod ni hindi nga mga lifestyle factors, Naanan nimo ang pagtuo, nadawat na nimo ang kapasayloan sa imong sala. mayong gabi ug welcome sa atong Vibrant Life Seminar.
Ini nga gabi, maghiskot kita og protina. How much is enough? Kining protina, pinakalami gid ni. Sa gagmay pa ta. Sa diha nga makamatngon na ta nga kanang gipatong nga sudan sa kutsara. Lami, munganga dayon ta, di ba? Oh, pero wa gani gipatong diha nga sudan, isarado na to atong baba. Then sa nakadagko na ta, damor na gyud nga ganahan kita mukaon og sudan. Napagiuban nga lalano na lang sudan way kanon. Naunsa man ning protina? Makadaot ba ni kung masubraan? Kining pulong nga diet, DIET. Kung kuhaon nimo ang T nga nagsimbolo og temperance, unsa may mahitabo? Die. So meaning, if you are not temperate in your diet, you will eventually die. Mga matay gyud ta. Mousab na ang mahitabo sa protina. Ang sobra nga protina nga atong gituhuan nga makaayo, kung sobra sa nga tanan, makadaot ni nato. Ni atong 1800, dunay usa ka Dr. Justus Von Liebig. Muna siyang una nga tawo nga naghimo og makuti nga pakisusi. Unikam up siya sa hunahuna nga ang atong lawas nagkailangan og protina for muscular strength. Ug ang iyang estudyante nga si Dr. Carl Bolt nihimo og pagtuon ug didto sa mga minero iya nakita nga nagkinahanglan ang tawo og 120 grams nga per day o protein aron tam makaangkon og kusog kabaskog o maayo nga panglawas mo na ing iyaha nga pagtuon. Wa magdugay ang World Health Organization ni come up ni ini nga recommended dietary allowance nga for good health mukaon ta og 60 grams of protein ang mga lalaki per day ug ang mga babaye 45 grams of protein. Pero unsa man gyoy insakto nga kompetisyon. Pila magigikinahanglan nato nga protina sa ato nga lawas? Ang recommended daily allowance sa protina mao ni 0.75 grams for every kilogram of body weight. So kung doon na kay kabug-aton nga 120 pounds, ang imong kaunon nga protina 44 grams lang kada adlaw. Kung doon na kay kabug-aton nga 150 pounds, ang imong kaunon nga protina 55 grams kada adlaw. Pero unsa may nagahitabo? Nanubra ta sa atong mga pagkaon sa protina. Dinhi imo makita gamay man kaini siya, dili kayo ni maklaro. Pero dinhi imo magkaplagan nga ang mga kabataan nagkinahanglan sila og daghang protina ikumparar sa mga hamtong. Pero unsa may nagahitabo? Diha sa panimalay, kinsa tong pinakatigulang maoy makakaon sa daghan nga protina. Sa usa ka pamilya nga daghang mga kabataan, paitan 12 ka buok mga anak. Sa diha nga mga ona na pagkaon sa tubanga, paitan usa ka dakong isda, hiwa-hiwaon na siya. Mangutana ko ninyo. Usa ka dagkoon ang hiwa nato sa isda. Di ba nagdepende sa kadagkoon sa lawas nga mukaon? So kung amahan kadako man siya lawas, dako pud ang iyang share unya katong anak nga kinamanghuran, mo ay pinakagamay taon og makaon nga protina. Unya kini mga edad-edaran nga mga kabata, kani mga magulang ani mga kani kamanghuran nga bata. Usa ilang man kumidjumijahan ang ilang manghud. Nga to lingi ra guto kay naay tiki to. Paglingi taon sa bata nga to sa bungbong kay mutan-aw sa tiki. Ila dayon kamangon ang maong nga sudan. Muna kani mga kabataan nga gagmay, gamay ra share, wa pa gyud kaayo nakakaon og daghan niini nga pagkaon. Kanuman? Kay gikuha pas mga magulang mo na mga kabataan gagagmay musamot og kagamay kay nasawot in taon silang tubo kay nakuwangan ni ining protina. Pero ang mga hamtong, ang mga tigulang daghan og gikaon ni ini nga mata nga pagkaon. Now, ang Western diet, ang common karon ang kasagaran, nagadubli og naga-triple, naga-quadruple ang atong pagkaon ni ining protina. Sa buntag 51 grams of protein. Sa udto, 43 grams of protein. Sa gabi, 91 grams of protein. Muni ang Western diet no sa kultura karon. Kung imo nang totalon, 185 grams. Sobra kayo. Kung ikaw doon ay kabukaton ng 150, pila ganito ka gramos ang imong kinalang nga proteina? 55 grams lang. Pero tanawa ang Western diet, 185 grams of protein.
So, ang atong concern ni karon nga kining high protein diet nato, labi na kay gikan sa mga karne ug animal products, mo ni ang nagahatag og dagko nga problema karon sa ato nga panglawas. Una nga problema, ang high protein diet nagakawat sa calcium sa atong lawas. Kung sakto ra nga protina ang imong gikaon, igo-igo ra po, no? Supisente ra sab ang calcium nga magamit sa ato ang lawas ug di jud ka maalkansi. Pero kung magkatag-as, magkadaghan ang imong protein nga kaunon, magka-deplete ang ato ang calcium deposit. Now, maghisgot tag hip fracture, kaning osteoporosis, mas common ni siya sa mga kanasuran nga ang populasyon gagakaon og higher levels of protein, no? Higher levels of calcium. Hininginom og gatas, unya palakaon pod og protina. Common hinuon ni ining mga nasura nga ing-ani ang sistema sa ilang pagkaon. Nga naman, because the higher the protein intake, the higher the urinary excretion of calcium. Labi na kung animal ang source sa imuhang protina. Tungod kay ang animal protein is very high in sulfur, no? Containing amino acids. Nga kung sulfuric man ang mao nga pagkaon, ang mahitabo niya ang imong lawas aron ma-neutralize ang acidity sa imong lawas, mukuha siya calcium sa imong mga bones, muna nga muubos ang ato ang calcium deposits. Kini mga legumes actually low in sulfur containing amino acids. So, lahi kay sa karne. So, kung mukhaon ka og moro sa legumes, now, ang imong calcium losses mas gamay ikumparar sa mga nagakaon og karne. So, ang calcium is well absorbed from many plant foods, and vegetarian diets can provide adequate calcium if the diet regularly includes foods rich in calcium. Now, daghang tang mga alternate sa calcium. Makuha na to diha sa mga utanon, mga legumes, beans, ug makita nimo diha sa screen, no? Dili lang sa gatas, naada sa mga utanon, broccoli, kale, spinach, okay? Ug daghan pa, mga bisan kaning kamungkay, very high in calcium. Now, kining gatas, nakaplagan sa sinsya nga women who drink 3 or more glasses of milk per day, okay? 3 or more. Kay nabalaka nga magka-osteoporosis, so moinom og gatas. Ingon diha, have a 60% increased risk of developing hip fracture. Na mo samot noon ang problema sa hip fracture osteoporosis kung moinom ka gatas. Gawas pa ni ana, drinking 3 or more glasses of milk also increase mortality risk by 93%. Meaning, for each glass of milk, the risk of dying from all causes increased by 15%. Muna giingon nga, kini kunong kwarta nga atong gigamit sa pagpalit og gatas, gitawag na siya nga milk money is misspent money. Sayang, no? Sayang ang kwarta nga atong gigasto ni anang gagatas nga sa katapusan nga makaangkon maghapon unta og the opposite hinuon sa atong gihunahuna. Now, another concern ni ining protina. Gawas sa osteoporosis ba o kaning heart disease, gout problem, cancer, decreased endurance. Dili ang protina mo ay makapahatag na tog endurance, no, stamina. Kani bitaw mga mag-uuma, subserbare ra gud ninyo kung unsa ilaha mga pagkaon. Obserbaran ako akong lulo sa una, sa buhi pa to, mag-uuma to siya, sayo kay mamata sa buntag, alas 4 mata na, unya mugdaro na siya sa tibuok adlaw, unya unsa iyang pagkaon. Daghang kayong rice, gamay rang sudan. Pero karon sa mitabo, ginabaliskad na siya nato. So naga-decrease ang endurance magi. Lain pa nga mahitabo kung sobra ang imong protina. Earlier sexual maturity. Niadtong panahon, dugay na mga 1850s. Pila unsa mang idara nga ang babae dugon? 16 years ang edad karon. Pila na may edad ron? Gikan sa 1995. 1990s hantod karon nanay dugon mga 9 anyos pa dugon na unya 8 anyos dugon na usa kay may tabo no kun mag-anam og musayo ang dugo sa mga kababayan nga bag-o pa na tawo dugon na komedya po na hinuon di isa na may tabo no pero may pasabot nga karon sa ato ang diet nagkadaghan ang protina muna nga naga early og mature ang atong mga kabataan dali ra kay sila dugon
Unya early sexual maturity nagapataas sa risgo sa breast cancer, heart disease problem ug uban pa. Una nga kung mo stay lang gyud ta, mo subsista, mo kaon lang ta atong kaunon ang mga prescription gihatag sa Ginoo when it comes to diet gikan sa Garden of Eden, the Edenic diet, nga prutas, grains, nuts, and vegetables. Wa nyo kay angay kabalakan. Kung maghisgot ang protina, suficiente kaayo. Kung mukaon ka og plant-based foods, sama ni ini makita nimo diya sa screen, nga 25 grams of protein sa buntag, sa udto 27 grams, nya pagkagabi 16 grams, pila may makaon nga protina for the whole day? 70 grams. So adequate, insakto ra gihapon. Now naa din ang food chain. Diin ba talaga kuha og protina? Ang mga sa diha sa mga utanon, mga tanom, naa diha ang protina. Unya, ang plant eater sama sa mga baka mukuha og protina diha sa mga utanon. Nya kita nga tao asa mata makuha og protina? Pareha ba ta sa mga carnivorous, meat eater? Nga mukaon ni anang plant eater ang pinaka the best nga klase nga protina mga kigalaan. First class protein mao ang plant protein nga gidisenyo sa Ginoo alang kanato. So doon din his paborito nako nga statement nga nagingon, if you want to be as strong as an ox o baka, eat what the ox eats but don't eat the ox. Kung gusto kuno ka makusgan sama sa baka, ayaw ka una ang baka, kauna ang gikaon sa baka, ug di jud ka mabalaka. Nga naman, kay kini nga mga pagkauna, low in fats, high in fiber, no cholesterol. Muna nga bala ang kasulatan mga kigalaan, nagahatag ka na ito og pasidaan. Nga ato yung kumputon, ato yung hunahunaon. Come now and let us reason together, says the Lord. Sa Isaiah 1:18. No? Dili lang kutob sa ito makita, atong isulod sa ito mga baba. Kay you are what you eat. Ug atong hinumduman. Ang mga balatian karon, ang mga sakit karon sa itong palibot, these are related to eating. Muna ang pulong nga death, tanawa na gud ang death, kuha ang di ug ang it. Usay may tabo sa tunga, eat, E-A-T. Tungod kay ang kamatayon is related to eating. God bless o may gabi kanin natong tanan. Mayong gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong gabi, Australia. Good morning, America. Og have a good day sa tanan-tanan nga nagapaminaw karon sa tibuok nga kalibutan. Sa miaging gabi, ato gitun-an ang Migration Beyond the Stars. Karong gabi, ato tunan kung kanusa ka ng biyahea o unya sa pagbiyahe sa mga spaceship. Kanunay aduna gyud countdown. No? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bang! Karong gabi mahimo kita sa atong countdown. Sa hindi pa ta magpadayon ato sublion una ang ato nga slogan, healthy lifestyle, longer life. Godly lifestyle, eternal life. O karon ang ato tunan mao ni countdown for space travelers. Alright, ako nagihisgutan nga mag-launching gani sa spaceship, aduna gyud nay countdown kanunay. Karong gabi ato i-countdown kung kanusaan na tamo biyahe beyond the stars pakato dito sa gisaad sa Dios. Okay? No? Tanuan ninyo, ang mga apostoles, usa ka adlaw ni ana, gikan sila sa Jerusalem, si Jesus og ang mga iyang apostoles, sila ra, dito sila sa ibabaw sa bukid sa Olibo. Human si Jesus makasulti kanila nga mo balik siya dito sa iamahan. Mukayab siya dito, ug unya sa namatikdan niya nga ang iyang mga apostolis murag nasuban nga biyaan sila, iya gipasalig kanang makita sa John 14:1-3.
dili malisang inyo kasing-kasing matud pan Jesus. Tuo lang kamo sa Dios, tuo sa kamo kanako. Adunay dagang dapit dito ninyo. Nagaandam lang ko. Mo kaandam na gani ko matud pan Jesus, muanik ako pag-usab og dadon ko kamo, kauban gayod nako. Nasibot ang una-una sa mga apostoles kung kanusaan niya nang ipagbalik busa, nangutana ang mga apostoles. Tutulo ka pangutana, no? Nga adunay kasibot may tungod sa pagbalik ni Jesus. Ato basahon ang pangutana sa mga apostoles, Mateo kapitulo 24 bersikulo 3. Og sa milingkod siya sa bukid sa mga olivo, miduol kaniya sa hilit ang iyang mga tinun-an nga nagaingon, isulti kanamo kanusa kining mga butanga mahitabo. Kanusa, first question na. Suginli kami, kanusa ni mahitabo? Kining imo pagbalik, unsa pa gayon? Ugon sa ang ilhanan sa imong pag-anhi o sa Ikaduha. katapusan sa kalibutan. Ikaduha, unsa may ilhanan sa imo pagani? O ang ikatulo, ang katapusan sa kalibutan. Tutulo ka pangutana dito sa bukid sa Olibo, sa wa pa mo kayab si Kristo. Kanus ani mitabo ang imo pagbalik. Unsay ilhanan nga nagapaila nga duol na lang gayud imo pagbalik. Ikatulo, kanusa may katapusan sa kalibutan. Gikapoy na tingaling mga apostolis, kita gikapoy na sa nining kalibutan sa sala, no? Kanusa na mahitabo, inyo mamatikdan sa Biblia. Basahon ninyo sa Biblia, gikan sa Genesis ngadto sa bugna, wa gyud mag-ingon si Jesus kun kanusa. Wa siya mohatag pitsa sa pagbalik niya. Ang iya ra gitubag, ang ikaduha nga pangutana, ang ilhanan. Kanang ilhanan, harbingers na o kun advance nga pahibalo kun unsa nang mag-aabot o kun kanusa na mo abot, no? Ato basahon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 32 o 33. Unsa gingon niya diha? 24, Gikan sa kahoyng igira, tun-i ninyo kining usa ka pananglitan, inig pang lumoy na gani sa iyang mga sanga o manalingsing na nan inyong masayran nga nagakaduol na ang tingadlaw. Ingon man usab ni ini kakita ninyo ni ining tanang mga butanga, masayra ninyo nga haduol na siya, anaa nagayod siya sa mga pultahan. Alright, ingon ni Jesus, sa tuon kamo kuan panag-ingnan ang igera ang kahoy, manalingsing na gani, duol na lang ang ting-init. El Niño na na, no? O mausab, kung makita ninyo kining mga ilhanan, kay naghatag sa ilhanan, matod pa niya, inyo may bawaan, nga duol na lang ang ako pagbalik. Mga ilhanan, no? Ambot kon ka observar kamo sa mga tanom, ihira ang gisulti diya kay common man dito sa Biblean sa Middle East, no? O, diri sa ato, sinigwilas. Kailan mong sinigwilas? Sa Ilonggo, sargwilas ang pagtawag. O, sinigwilas, no? Kung ang mga daon, sinigwilas, mga hulog na gani tanan, sunod na ada bunga. Bulak. Saging, common yun ng saging. Mugawas na gani ka ng mubo nga dahon, sunod na puso. Karon, ingon ni Jesus, doon ko mo panag-ingnan, may baw makitaan gani ninyo kining mga ilhanan, gapaila, nga dool na ang iya pagbalik. Alright, no? Usa ka ilustrasyon nga ako gamito ninyo. Nagabiyahe ka mo sa bus o sa inyo sakyanan, ang kilometer post. Sa mabi, biyahe kita diri. Gikan dinhi sa Cebu City, paingon sa Toledo. Kung obserbahan ninyo, pila kilometros? Kapin gamay kani ato 51 ambot karon sa pag-usab sa mga kalsada kung mga pila. Basta within 50s lang ang Toledo. Kita ninyo, pagka
Pagtapos na diya sa Naga, dito dool na kamo sa kabukiran, makita ninyo ang kilometer post, 10. T, Toledo na. 10. Paila, 10 kilometros na lang Toledo. No? Sunod, na T, 9. Count na. Sunod, 8. Hangtod nga mag-uno. O niya, pag uno, usa na lang kilometro, 0 Toledo City na. Ato tunan karon mag-countdown kita sa ilhanan nga gihatag ni Ginoong Hesus. Matod pa niya, kung makita ninyo, mailhan kini nga duol na lang. 10 countdown kita. Unsang ilhanan? Ngayon ni Ginoong Hesus, ilhanan siya paghani. Kadto kita Mateo, daghaning teksto atong basahon sa naunang ilhanan. Mateo Kapitulo 24, 4 ug 5. Matik din nyo kung ananag kay tabo kini karon. Alright? Og sa mitubag si Hesus nagingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan sa pagingon, ako mao si Kristo, og magpasalaag sa kadaghanan. Alright, ingon Jesus ha? 10. Ilanan. Hadol na ganiya pagani, daghan na ang magpaka-Kristo, magpaka-Mesiyas. Magaingon, ako mao ang Kristo. Kristo, kung sa Hebreo, Mesiyas. Kung sa English, anointed Son of God. No? Maingon ni Jesus, bantay ninyo. Dool na kumuani, ana-ana, daghan na magpaka-Kristo. Gakay tabo karon wala. Siyempre, naa. No? Tingali sa inyo na una, ginamensionar na ninyo diya ngalan sa mga tao. Di lang ko mapensionar. Pero mauna ang ilanan. Gapaila, Jesus is coming again. May gidugang pa siya. Dili lang magpaka-Kristo, versikulo 11. Og manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna, og magpasalaag sa kadaghanan. Alright. Dagan magpakamanalagna, tagna, kung kanusa na moabot si Kristo. No? O niya, ingon ni Jesus, di na mao. Versikulo 23. Unya, kung kinsa ang magaingon kaninyo, tanawa ninyo, anaa si Kristo, kung didto, dili kamo managtuo. 24. Kay may manindog nga mga bakakong Kristo, o mga bakakong manalagna, o magpakita og dagkong mga ilhanan o katingalahan, aron sa paglimbong kung arang mahimo, bisan ang mga pinili. Alright. Madagkong katingalahan in the English version, miracles. Dagan magpaka, muno manalagna, makahimo pa miracles. Pasaagon ang mga tao, no? Alright. Amo nang count number 1 ngayon ni Kristo. Bantay kamo nga di kamo masag. Daghan magapaka Kristo og mga mini nga mga manalagna. 26. Busa, kung pagaingnon kamo tanawa sa kamingawan ato siya, dili kamo manggula, tanawa siya anaa sa sulod, dili kamo managpanoo. Alright, ingon ni Jesus ha, ayaw gyud kamo pagpalimbong nga mosaag. Dagan makapaka Kristo, mga mining manalagna, magahimo milagro, ug unya ko tuwa dito niya, ingnan kamo nga tuwa dito sa mga hilit nga dapit o kung asa nga dapit, ingon ni Jesus, dili kamo magtuo, ayaw kamo pag-adto, mini kana limbong na sayawa. Gatuo kita si Jesus mo balik. Pero yun ni Jesus, dili mauna nga ako pagbalik, dili dito tago-tago. Basahon ta 27, unsaman pag-ilata sa tinuon nga Kristo. Kay ingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan, ug makita hangtod sa kasadpan, ingon usab niini ang pagpadayag sa anak sa tao. Alright, ingon ni Jesus, sama sa kilat nga pagkilat kita nimo tibuok kalibutan, gikan sa sidlangan ngadto sa kasalpan, hayag kayo ang himaya ni Kristo mutugob sa tibuok nga kalibutan. Ang tibuok nga kalibutan makakita. Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 7. Unsa kuno? Pinadayag Kapitulo 1:7. Ani karon muanhi siya uban sa mga panganod, ug ang tanang mata makakita kaniya. Muna, muani siya, murag kilat nga hayag tibuok kalibutan, ug ang
tanan nga mata makakita, dili nga tago-tago lang miraglo sa daplin. Ang tibuok kalibutan mapuno. Makakita, bisan pa kadtong nagdunggab kaniya sa iya kilid sa dito sa cross, makakita sa pagbalik ni Jesus. So, count 10. No? Mini nga mga Kristo, mini nga mga manalagna. Alright. 9. Sunod na countdown kita. Sa 9 sa mga ilhanan, pagbalik ni Kristo. Mateo 24, versikulo 6. Og makadungog kamo og mga gubat, og mga dinungog-dungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mga lisang, kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga apan dili pa mao ang katapusan. Alright, ingon ni Jesus. May tabo sa kalibutan, gubat, wars, rumors of wars. Katabo karon? Siyempre, no? Nakapurliki ang United Nations ariglar. Bisag gani ang gubat sa taliwala sa mga superpowers. Murag gikuyawan kita kay buhian na unya ang mga nuclear power sa mga atomic, mga hydrogen o uban pa, no? Rumors of war, dungog-dungog sa gubat nga mga kuyaw. Bisan din sa atong nasod, nagkapuliki ato gobyerno, wala og tuo, siging hulga sa atong panguluhan, no? Alright, wars, rumors of war. 9, mauna, no? Alright, kato kita 8 sa versikulo 7, duhang makuha ta diha. So, primero, unsa ko ron? Kay magatindog ang nasod batok nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug moabot ang mga gutom ug mga kamatay. Break una. Moabot ang gutom. Sa inyo English version, famine. Gutom. No? Ilhanan di ay na. Kanya ito sa dinhi pa kami. Cebu, sawa pa kami mga ato sa Singapore. Doon na kami iro, gihatag ni Mrs. Obregon. Niwang kaayo, no? Niwang kaayo. Ginganlan ko, Biafra. Biafra ang ngalan to, ha? Nabilin to din pag-upgrade ko sa masteral dito sa Manila, Gihiloan. Pero Biafra, nga naman Biafra? Kay minilyon ang nagkamatay, luoy kayo, murag makita na nimo ang bukog sa tulan sa Biafra sa Afrika, sa puwerte nga gutom, no? Karon, gutom sa nagkalain-lain nga mga dapit, no? Grabe, no? Shortage sa pagkaon. Count na, number 7. Og unya, number 8. Number 7, unsa pagyuto iya giingon? Og mga linog sa mga moabot ang gutom ug mga kamatay. Alright, kamatay og unsa pa gayod? Og mga linog sa mga nagakalain-laing mga dapit. Ato sa na ano tagsa-tagsahon. Primero, no? 8 gutom. Sunod 7 kamatay. Sa inyo English Bible, kanang murag definite yun. Ingon sa English Bible, pestilences. Kamatay lang pagsulti diya, kuro tingaliwa, kabsan kita og pulong, no? Pero piste, mga piste, plural, pestilences. Ado na naipamiste katabo karon? Ambot kon kamatikod ka mo. Pagkadagana nga piste, nagabot, katumanan, sa gingon ni Ginoong Hesus, harbingers, no, nga dool nang iya pagbalik. Ebola, piste baya to. Bird flu, piste baya to. Puwerte nga kamatay. SARS, piste baya to. Dengue, piste baya to. Karon, COVID. Mga piste na. Bago lang, nag-text sa akong pagumangkon dito sa Capiz. Ang i-text niya, call. Sa Bolivia karon bag ulang nga news. No. Ingon niya, puwerte ang kamatay to. Di na makaarang ang mga hospital sa pag-akomodar sa mga COVID. Di na kaarang ang mga punerarya o mga patio. Puwerteng kamatay. Grabe, no? Pestilences. Alright?
Pestilences, 7. Alright, usapa kayo. Unsa ko to? Earthquake? Linog sa mga lain-laing dapit. Grabe, linog sa Mindanao, linog sa Jinsan, linog sa Davao, linog sa nagkalain-lain nga dapit, dili lang din sa Pilipinas, linog sa Japan, linog sa tibuok kalibutan. Grabe. Si Alonzo Werner, may libro ko ni Alonzo Werner nga Fundamental of Bible Doctrines, iya girecord mauni ang mga linog kani ato kumparar sa ato karon. Ingon niya sa 11th century, isa kagatos ka tuig ha, 11th century, ang namatikdan nga linog duha lang sa tibuok kalibutan. No? Pagkanindot, no? Yeah, 12th century, isa lang ang linog. Sumala sa iya record, no? Alright, 13th century, duha lang ang linog, usa na kagatos ka tuig. 14th century, mo'y nindot. Wa, gyud, 0. 15th century, 0. Why linog? Kining kalibutan na on planet Earth. 17th century, tulo lang in 100 years. Ha? 19th century, 19. Onya, 20th century, 21st na kita karon. 20th century, ya record, innumerable di na maihap. Linog dire, linog dito, pestilence, no, grabe ang mga tsunami, linibo na ang kamatay. Tanan kini, nagapamatuod, nga duol na lang gayod ang pagbalik ni Kristo. 5, we are making a countdown, 24-29 sa sinuwatan ni San Mateo. O gilayon sa human ang mga kagulanan ni adto mga adlaw, ang adlaw magangit-ngit, og ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag. Break, no? Ato na tratahon. Usa sa mga ilanan pagbalik ni Kristo, adlaw mungit-ngit, ang bulan di mohatag sa iyang kahayag. In the record of the world, matan-aw ninyo sa inyo encyclopedia, no? Bisan sa nagkalain-lain nga mga Bible commentaries, no? Tanawan ninyo sa Encyclopedia Britannica, tanawan ninyo Encyclopedia Americana, or any other, no? About the dark day na hitabo ni atong Mayo 19, 1780, no? 1780, no? Mayo 19. Natabo, 10 o'clock in the morning, napalong ang atong adlaw. Nangit-ngit ang mga manok, kadto na sa ila pahulayan, ang mga mananap, kadto na sa ila pahulayan, kay ang huna-huna gabi na lang, ang tao lang nasayod, nga dili gabi, no? O nya, hangtod magabi ang bulan, wa mahatag sa iyakayag, pula, murag, dugo, og unya ang makatawan ni ato gikuyawan, og unya wala tataw gyud nga explanation sa science dagan nga tingali mao ni, pero mao na ang natabo Mayo 19, no, 1780, the dark day. Tumana dugay na, no, kung duol na lang balik sa Ginoong Hesus na itong 1780, mas duol na gyud ta karon. Unya, padayon pa gyud, unsa pa gyud? Og ang mga bituon, mga tagak gikan sa langit. Break diya. Mga bituon, tagak gikan sa langit. Ang record, tanawan niyo liwat sa sa inyo encyclopedia, the greatest meteoric shower o kung falling stars. Makita ninyo, bisan sa mga Bible commentaries, falling stars nga makatawan kaniadto, ang uban nga naa sa dalanon nagluod kung magampo nga ingon nila katapusan naman itingalis kalibutan. Di may explicar, murag ulan, no, nga sige kahulog sa meteoric shower, all the skies, no, nahitabo ni adtong Nobyembre 13, 1833. Again, November 13, 1833. Greatest meteoric shower nga hangtod na lang naundang pagbutlak na sa adlaw nga di na makita.
Ingon ni Jesus, mauna ilhanan sa iya pag-ani. Again, science are making speculation kung unsay nagkitabo ingon na ini. Pero no clear indication except sa mga nagatuo sa gisulti sa Dios siyang balang kasulatan nga kana may tabo ilhanan nga mubalik na gayod si Ginoong Hesus. Alright, niya na ta. Countdown. Number 5 na. Number 4, pulling stars. Tabo na. Number 3. Ilhanan. Nga doon na lang balik si Jesus. Daniel chapter 12 verse 4. Daniel chapter 12 verse 4. Apan ikaw, o Daniel, himo ang tinago ang mga pulong og takpi ang basahon. Bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang mudalagan ngadto og nganhi ug ang kahibalo muuswag. All right. Knowledge sa inyo English. Knowledge shall increase. Sa katapusang mahadlaw nga dool na gayud mo balik si Jesus, ingon ni Daniel, knowledge shall increase. Grabe. Kaniadto ang lakaw sa panahon, ang kahimtang sa progreso sa siyensya, ay kahinay, kaayo kahinay. Ako na inomduman. Kaya kuman ang 11 tigulang ninyo, tingali sa tanang gapaminaw ron, no? 86 na ko, unya sa Mayo, 87 na ko. Kaya inomdom gyud ko, sa gamay pa ko, giingon kaniya to, wa pa ng television, wa pa ning mga gadget nga to, nagamit kaniya to, ingon nila, adunay mga tao nga adunay anting-anting nga bisan layo sila makadungog ka sa imo gipaminaw. So ulay mi gawas baw. Gamay nga baksina inyo transistor radio ang gasulti sa Amerika dunggan niyo din no. Unya ingon pangiyod adunay mga tao nga adunay crystal ball nga bisag layo ka makita diya ang imo nawong. Gumawas inyo television. Grabe. Gapangulitaw ko sa akong asawa. Dito ako sa Antique. Siya dito sa Manila. Ang schedule sa flight twice a week lang. Mauna kanunay ako nabantayan ang pag-abot sa eroplano. Kay airmail man, no? Ang airmail kanito, musuwat ka sa Manila, no? Usa ka simana. Kung doon ay aeroplano, mahimo tulo o pat kaadlaw ma-deliver na nimo. So, gibantayan ko kanunay. Kaya almost every day, gasuwat ko, unya gabalo sab siya, no? Pero airmail, usa ka simana, nindot na, murag paspas na kaayo. Sa ulay, telegrama. Telegrama, duwa ka adlaw. Kung dili ma-deliver karong adlaw, sunod nga adlaw, telegrama. Busa, no? Kanang telegrama, himuon gyud nga nang ang imo words mubura kaayo tungod kay ginabayaran nimo kung pila ka litra, pila ka pulong ang imo telegrama. Mo na nga ingon ko no, ang usa ka bata iya inahan grabe na gyud. Iya tatay tuwa sa Manila, dito siya sa Iloilo. Ingon niya dito sa iya telegrama para mubo na lang. Tay, pauli, nanay, grabe. Tay, pauli, nanay, grabe. Unyang spelling niya sa grabe, G-R-A-V-E. Pagkadawat pastilan, grabe, grave. No, nanay, lubong na di ay, no? Pero ang masabot nga kanyato, grabe na paspas na kayo ang telegrama, duha ka adlaw dawat na. Karon, isag tuwa ka sa bukid, sugilanon ka sa imo cellphone. Grabe na kayo ang pagkapaspas. Ang masakyanan, grabe na kayo. Sakyanan sa land transportation, air transportation, water transportation, tanan paspas na, haduol na lang gayod mabalik ang Diyos. Matod pa ni Daniel, katapusang mga adlaw, knowledge shall increase. That is countdown number 3. Haduol na yun lang kata,
Number 2, batasan sa mga tao sa kalibutan. Mo nagitudlo ni Jesus nga kun hapit na iya pagbalik, mauna ning batasan sa mga tao nga katabo karon abi ikaduhang Timoteo. 2 Timothy chapter 3. No? 2 Timothy chapter 3. Alright, no? Ani ana kita sa atong pila na ni. Alright, I'm sorry nagkuan kita. Okay, padayon. Apan mahibaluan mo kini nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga makalilisang panahon. Kay ang mga tao magamahigugmaon sa ilang kaugalingon. Break ana, sa katapusang mga adlaw, matod pa sa ni San Pablo, moabot ang makalilisang nga mga butukan, panahon. Sa inyo English, perilous days shall come. Moabot makalilisang nga mga adlaw. Nga naman makalilisang. Kay ang batasan sa tao, grabe nagayod kaayo. Tanaw na to. Versikulo, pasunod, 2, 3. Kay ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, andakan, palabi-labihon, mapasipad-anon, masukihon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan, walay gugma nga kinaiya, dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapugnanon, mapintas, walay gugmas sa maayo, mga mabudhion, mga gahig ulo, hambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan, labi kaysa pagigugma sa Dios. Nga nagabaton sa dagway sa pagkadiyos nun, apan na nagdumili sila sa gahom ni ini, magpahilayo kausab gikan ni ini kanila. Alright, mao ka na ang batasan sa tao. Matod pa sa balang kasulatan. Perilous times, makalilisang nga mga panahon. Ang tao kuno, may gugmaon sa kaugalingon. Bahala na kung sa metabo nimo basta kay libre lang ko. May gugmaon sa salapi, kwarta, pang-hold up, pamatay, no? O unya, no? Hambugero, masupilon sa mga ginikanan. May gugmaon matod pa niya sa kailayan labaw kay sa Dios. Lovers of pleasures more than God. Ang kailayan, ang kalipayan niya personal, bisag sa sala, labaw kay sa Dios. Kadaghanan, dili ta mag-atake, kundi aplikar tani sa ato tanan, ha? Kadaghanan, nga muadto sa fiesta, ang pista unta panimbahon, pero ang kadaghanan muadto, dili nga sinseros pagsimba sa Dios, kundi pangalipay. Sa sabong, sa uban pa diha, nga mga butang kaon, inom, babae, wine, women, and song. May gugmaon sa kalipayan, labaw pa kay sa Dios. Ingon tambag sa Biblia, palayo kamo ni ini, no? Ato likayan. Mauni ang kahimtang sa ato kalibutan karon. No? Patuyang sa sala. Kahugaw, kailibgun sa mata, kailibgun sa unod. No, may gugmaon sa kalipayan, tawanon nga kalipayan, kalipay sa sala, labaw kay sa Dios, no? Ingon sa Dios, palayo kamo ni ini. Alright, one! Ani anata, hapit na gyud ni. Ma-travel na ta, going up to space, no? Alright, 1, Kapitulo 17 sa Lucas, versikulo 26, ngadto sa 27. Unsa kuno? Og ingon sa nahatabo sa mga adlaw ni Noe, mauusab sa mga adlaw sa anak sa tao. Alright, unsa na? Unsa kuno? Sama sa hitabo sa kadlawan ni Noe, mausab hitabo sa atong panahon karon. Unsa nga batasan padayon? Na nagpangaon sila. Kaon! Atensyon, kato lang, kaon. Alright. Sunod? Na nagpanginom. Inom! Patuyang sa alak. Unsa pa ngayon? Na nagpangasawa. Okay. Padayon, tapos ang versikulo. Gipangasawa hangtod
sa adlaw nga misulod si Noe sa arka ug miabot ang lunop ug nangalaglag silang tanan. Masama ni ang matod pa niya diha, ang may tabo sa katapusan maadlaw ngapit ng balik ang Ginoo. Matod pa niya, kaon, inom, babayi, alandom lang, lust of the flesh, no? Pangasawa, pamana, o dili lang kay pamana, kundi patuyang sa sala, no? O hangtod nga sinuwi, misulod na lang sa arka, wag yun. Sa ila panguna-una ang Diyos nun nga butang patuyang o nagkalaglag sila tanan. Alright? 1 na to. 0 ang magatapos. Mateo 24:14. O gigawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ang katapusan. Alright, mauna na 0. Tapuson ang mayong balita, no? May tungod sa paglaom sa pagbalik ni Jesus, pagtalikod sa sala, balik sa Diyos. Tapuson nga mukaylap sa tibuok kalibutan, none. 0. Muabot na ang katapusan. Si Barbara Macol, 17 anyos ang edad. Gikidnap kay dato nga panimalay. Gikuha ko ni sa Reader's Digest nga kuan nga hitabo nga report 1972. Dito ako sa Manila. Barbara Macol, buried for 86 hours, buried under the earth. Gikidnap og nagdemand millions and hindi na nako minumduman pila ka $1 million ang demand, no? Og unya giwarningan nga di mag-report sa pulis. Naghatag instruction kung asa ihatag ang ransom. Ang mga ginikanan secretly nagpahibalo sa pulis. Pero bright baya ni ining mga kidnappers. Ila nagiandam ang bayad o ginbilin pero wala makuha. Sunod nga adlaw, tawag ang telepono sa parents ni Barbara Macol. Nga, bueno, nga nag-report kamo sa pulis. So, wala na mo pagkuha ang ransom. O amo kamo pay baloon. Si Barbara Macol amo nagilubong inside a box nga wide enough for her magliok-liok. So, amo na natabunan. Pero tuwa dito sa sulod, may electric fan. Good for, nga battery lang, battery operated, good for 3 days, 72 hours lang na. Good for 3 days, palong na, wala na siya oxygen dito. Sunod, sa iya dito, adunay biscuit o apple. Good supply niya for 3 days. Tulo lang kaadlaw. Busa, mauna, ang iya kinabuhi, aduna siya dito gamay nga light battery. Good for 3 days lang. No. Sunod, ingon niya, mauni ang inyo ibayad nga ransom, ibutang describe nga sa puno sa kahoy nga atoa dito. Og unya, anaa diha ang note. No, ibilin diha ang ransom, ibilin sab ang note, no, tanawa sab ang note, kay anaa ang description kung asa namo gilubong si Barbara Macol. Kung musayop ka mo, report pa sa pulis, nan, ingon niya, wa na, di namin mag-contact nimo, total na lubong naman inyo anak. Kuyaw kayo, no? Ang gihimo sa ginikanan, para na lang malibre mga anak, wa na yun mag-report sa pulis. Pero nag-organize sila, tao nila, dala na ang piko, dala na ang pala, no? Kuan nga para ikalot sa nalubong na nila nga anak, no? Onya, pagka ikatulo ka adlaw, no? Gibutang nila dito ang ilang ransom dito sa puno sa kahoy outside the city, no? Layo sa mga mulopyo.
Kadto sila dito, bilin ang ransom na dito, unya ready na sila pauli. Tulo na kaadlaw, 72 hours, wala gihapon. Pero pagkagabi, no? Tawag, okay, ready na. Ingon niya, nakuha na namo ang ransom. Salamat, no? Unya, ang inyo nga balik ka dito sa inyo gibutangan sa ransom. Adunay note diha kun asa nalubong si Barbara. Alright? Kadto sila, ready na ang pick up ug unya ang mga tao dito pag-abot, no? Gibasa na ang note. Ana ang description, ang gilubngan dulang few meters away, no? Ila dayon nga gisunod ang description. Pag-abot dito kita nila ang gihukayan sa yuta, no? Tuwa dito nalubong. Dayon kanang kali na, excavate na dito ang mga tao. Si Barbara Makol naman, 86 hours na. Dihil ang 72 na sobra. Sa diha nga dito, mapatay na siya tingali, palong na tanan. Iya manadunggan ang, unsa ni, dahunog, nagubdob sa mga, nga, nagaduol kaniya dito. Uy, salamat, hinaot pa nga, adunay rescuer. Solid dunggan niyang pala na, sige na, papwerte kuba sa dugan, muabot na gyud ang ako rescuers. Hangtod sa uli, naablihan, igo na gayud ang box nga iya nasudlan. Then, giukab ang box, pag-ukab sa box, pag-abli sa iyang mata, wow, murag blinding light. Kini di ay kanang dito kasangit-ngit. Gumugawas ka, grabe di ay kasayag. Murag di sa kita, suwaw kayo, dugay diya nga adya sa iya matay, ingon ana, samtang ginaukab ang kaon. Pag-abli niya kita sa mga tao nga nag-rescue sa iya, dahil niya sige, ay, you are the most beautiful people in the world. Na libre si Barbara Makol. Samtang ka pamalandong ako ni Ana nga episode, yun ang una ako. Gilubong kita nining kalibutan sa sala. Ngit-ngit nga dapit sa taas na nga panahon. Pero ang Diyos misaad nga iya kita luwason. Ang mga tunob sa tiil ni Ginoong Hesus ato na madunggan tungod sa mga ilhanan nga mubalik yun siya. He is coming again. No? O unya nagahuat na lang kita sa pag-abli, sa kawanangan, sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Jesus is coming again. Nagahuna-una ako sa katapusan nga pulong sa Biblia. Abi dito kita sa Pinadayag, Kapitulo 22. Sa katapusan na lang gayod, nga duha ka bersikulo sa Biblia. The last 2 verses of the Bible. Ana adya, kung sa Ilonggo pa, pamilin-bilin ni Kristo. Nga siya mo anhigyod, no? Ato basahon, versikulo 20 o 21. Ang nagapanghimatuod, mahitungod ni ining mga butangan, nagaingon, sa pagkatinuod, ako moabot gayud sa dili madugay. Amen. Amen. No? Alright. Sablion ko na ha, kay nanindutan ko ni anang katapusan nga puno. Sa English, matod pa ni, He which testifieth these things saith, si Jesus, surely, I like that word, tinood yun, para di ta magdua-dua. Katapusan nga pulong sa Biblia, ingon Jesus, surely, I come quickly. Amen? Sunod niya nga pulong. Surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. The last word is Amen. Amen. For that second coming of Jesus Christ. Nag-countdown kita, tanan nga mga ilanan. Ana-ana. No? Nagapila nga si Jesus. Moabot pag-usab. Abi, tanaw nato ang Lucas 21, versikulo 28. No? Katapusan nato nga teksto karong gabi, Lucas 21. Human nato makita kining mga ilhanan nga nagapasabot nato nga si Jesus ana-ana. Hapit na gyud mo abot, ana itambag, no?
na itambag ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 28 sa Lucas. Apan kung kining mga butanga musugod na sa pagkahitabo, humangad kamo, og ituboy ang inyong mga ulo, kay ang inyong kaluwasan nagakahaduol na. Look up! Pagkakita nato kay tabo na kining mga ilhanan, harbingers of the coming of Christ, ingon ni Jesus, look up! For your redemption draweth nigh. The theme of the Bible is Jesus and how He died to save men. The plan of salvation assures us He's coming back again. Are you ready for Jesus to come? Are you ready? Mga igsoon, mga kigalaan. Gato ba kamo nga si Jesus mo balik yun? Abi, alsa kamo tayong gato nga si Jesus mo balik. Salamat. He is coming soon. Prepare to meet your God. Ang Diyos magpanalangin kaninyo. Good night. Blessings to all of you. Ang atong puloy ana
puluyanan. Dito ta ninyo mag-uman, kauban ni Jesus sa langit na puluyanan. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. For our closing song, let's sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. I have found a wondrous Savior, Jesus Christ, the soul's delight. Every blessing of His favor fills my heart with hope so bright. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him I all I'm giving. He's forevermore to be. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Any wisdom He provides me, grace to keep my spirit free. In His own sweet way He guides me when the path I cannot see. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him I all I'm giving. He's forevermore to be. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Kung kita makasunod ni hindi nga mga lifestyle factors, Nga ana nimo ang pagtuo, nadawat na nimo ang kapasayloan sa imong sala.